Nagsisimula ang pelikula sa dalawang lalaki, na sina Lu Xinli at Kai Jin, na dumating sa isang nightclub sa Bangkok, Thailand. May misyon sila na hanapin ang taong pumatay sa kaibigan nilang si Jenny. Bago siya mamatay, nag-iwan si Jenny ng isang mahalagang batong pang-alahas na nagsisilbing pahiwatig para kina Kai at Xinli. Sa loob ng club, nakatagpo nila ang kanilang kasamahan na si Tommy Wa, na nag-iimbestiga rin sa pagkamatay ni Jenny. Bilang kapatid ni Jenny, si Tommy ay nagtatanong sa isang performer upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sinubukan ng performer na lasunin si Tommy. Sa kabutihang palad, nadiskubre niya ito at nakipag-away hanggang sa mapatay siya ni Tommy gamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan na makakapatay ng isang makapangyarihang asasin. Samantala, nakita ni Nakai at Lee ang isang lalaking nagngangalang Jianxi, isang vampirang Chino na kinakain ng ilan sa mga parokyano sa club. Kinokontrol ni Jianxi ang ilang tao, na nag-trigger ng away sa pagitan ni Kai, Xinli, at ng mga nasa ilalim ng impluensya nito. Nang inatake na ni Jianxi si Kai sa tulong ni Xinli, ginagamit ni Kai ang kanyang kapangyarihang pumatay ng makapangyarihang tao para talunin at sirain si Jianxi. Kinabukasan, pumunta si Nakai, Xinli, at Tommy sa isang templo para makipagkita kay William Pan, isang kilalang biotech na bilyonaryo. Ibinahagi ni William ang isang kwento tungkol sa Pango, isang sinaunang Diyos na may kapangyarihang pumatay ng makapangyarihang asasin, na naghahanap ng kapangyarihan sa sangkatauhan. Ibinunyag niya na siya at ang kanyang kapatid na babae, na si Kuan Chi, ay mga apo sa tuhod ni Pango at nilikha bilang yin at yang, na naging dahilan upang hindi sila kailanman magkatugma sa kanilang mga tungkulin bilang mga makapangyarihang asasin na pumatay ng mga masasamang makapangyarihang asasin. Si An Chi, siya ngayon ang pinuno ng pinakamalaking mafia sa Thailand, ay hinaharap ang hamon habang hawak niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Jenny. Binalaan sila ni William tungkol sa pagiging komplikado ng pakikitungo sa kanyang kapatid na babae dahil sa kanilang magkakaugnay na kapalaran. Gamit ang kaalamang ito, gumawa si Kai at ang kanyang mga kasama ng isang plano upang makuha si Anchi sa panahon ng pakikipagpulong niya sa mafia sa isang hotel na binabantayan ng husto. Iminumungkahi ni Tommy na humingi ng tulong sa isang lokal na kakilala upang makalampas sa seguridad ng hotel nang hindi malalaman. Sa ibang araw, nakipagkita sila sa kaibigan ni Tommy, na si Priya. Si Tommy ay humihingi ng tulong sa kanya sa pagkakaroon ng akses sa isang hotel, ngunit sa una ay tumanggi siya, na natatakot sa mga panganib na magaganap kung tutulong siya. Gayunpaman, nang malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Jenny at labis na naapektuhan ng pagkawala ng kanyang kaibigan, nagpa siya si Priya na tulungan si Tommy at ang iba pa. Sa araw ng kanilang misyon, gumawa ng gulo sina Tommy at Priya sa pasukan ng hotel, na inilihis ang atensyon ng mga security guard at pinahintulutan sina Kai at Xinli na makapasok ng hindi napapansin. Habang pumapasok sina Kai at Xinli sa hotel, nakita nila si Anchi na pumapasok sa isang silid kung saan nagtitipon ang mga pinuno ng mafia. Matapos isara ang pinto sa silid, mabilis na pinatay ni Anchi ang lahat ng mga boss ng mafia upang siya lang ang nag-iisang pinuno ng mafia sa Thailand. Sa kanyang kapangyarihan, nagawa rin niyang pasunurin ang mga pinagkakatiwalaang kasamahan ng mga namatay na pinuno ng mafia. Habang sina Tommy at Priya ay hawak pa rin ng hotel security, pinabagsak nila ang mga opisyal para sumama kina Kai at Xinli sa labas. Ang pinuno ng intelligence ng Thai District na si Zama Zulo, ay sinusubaybayan ang sitwasyon habang siya ay nakatalaga upang imbestigahan ang mga galaw ni Anchi, na pinaghihinalaang nagpaplano ng mga kriminal na aktibidad sa hotel. Kapag may nakita siyang kahina-hinala, nagmamadaling pumasok si Zama sa hotel. Samantala, si Kai at Xinli, na naghahanap kay Anchi, ay nagulat nang makita ang ilang bangkay ng mga pinuno ng mafia na pinatay ni Anchi. Bago sila umalis, pumasok si Zama sa silid, itinutok ang kanyang baril sa kanila at inakusahan sila na sila ang pumatay sa mga boss ng mafia. Sinubukan ni Nakai at Xinli na magpaliwanag ngunit iginiit ni Zama na dadalhin nila siya sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Di nagtagal, nilinaw ni Tommy at Priya ang sitwasyon, na nagresulta sa pagkakaalis ni Kai at Xinli sa mga akusasyon ni Zama. Kasabay nito, makikita si Anchi na matagumpay na umalis sa hotel, habang si Kai at ang iba pa ay kailangang harapin ang mga residente ng hotel na ngayon ay kontrolado ni Anchi. Isang labanan ang naganap, at silang lima sa kalaunan ay nagpasya na maghiwa-hiwalay upang mas epektibo nilang harapin ang mga taong nasa ilalim ng kontrol ni Anchi.
Si Kai, na kasalukuyang nasa upper floor, ay nakaharap ang isa sa mga malakas na tauhan ni Anchi na nagngangalang Zanhui na nagtangkang patayin si Kai. Sa parking lot, ginamit ni Zin Lee at Priya ang kanilang sasakyan upang makatakas mula sa pag-atake ng mga tauhan ni Anchi hanggang sa makita nila sina Tommy at Zombie na nakulong sa loob ng hotel, na sinusubukan nilang basagin ang salamin. Agad na binangga ni Sen Lee ang kanyang sasakyan sa salamin ng hotel para iligtas sila. Aalis na silang apat sa hotel, ngunit nagulat sila nang biglang nahulog si Kai sa pool sa harap ng hotel matapos matalo kay Zanhui. Tinulungan si Kai ng kanyang mga kasama bago sila tuluyang sumakay sa isang van at umalis sa lugar ng hotel. Habang tumatakas sila, si Kai at ang kanyang mga kaibigan ay hinabol ng mga tauhan ni Anchi na sakay ng dalawang sasakyan. Pinalibutan ng mga tauhan ang kanilang van at nagpaputok na nagdulot ng kaguluhan sa daan. Sa kabila ng mabangis na pagsalakay, si Kai at ang kanyang mga kaibigan ay lumaban sa pamamagitan ng mga butas sa dingding ng van. Kapag sumabog ang isang gas canister, tumaob ang van. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila at mabilis na lumabas ng van para makipaglaban sa lahat ng mga tauhan ni Anchi. Matapos manalo sa laban, nagpasya si Kai at ang iba pa na umalis sa lungsod sakay ng di-motor na bangka dahil malamang na hinaharangan ni Anchi at ng kanyang mga tauhan ang mga ruta sa lupa. Bagamat nahaharap sila sa paghabol mula sa mga bangka ng mga tauhan ni Anchi, sa mabuting pagtutulungan, nagawa nilang talunin ang mga kalaban. Matapos ang mahabang paglalakbay sa tubig, narating nila ang isang malayong nayon, ang tahanan ni Priya noong bata pa sila. Upang makapasok, dumaan sila sa isang gate na may nakasulat na protection na spell na pumipigil sa sinumang may masamang layunin na pumapasok sa nayon. Magiliw silang sinalubong ng uncle ni Priya, na si Chow, na nag-alaga sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Kapag nakipag-usap si Chow kay Kai, humanga siya sa mabuting kapangyarihan na taglay ni Kai, kaya binigyan ni Chow si Kai ng protective bracelet. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Chow si Kai at ang iba pa para sa hapunan. Habang kumakain, binalaan sila ni Chow tungkol kay William, na binibigyang diin ang pagiging tuso at pakikipag-alyansa nito kay Anchi. Nagkakaisa sila ng layunin na buhayin muli si Pango, na isang makapangyarihang asasin. Ipinaalam din sa kanila ni Chow ang mga pangyayari sa hotel, ito ay bahagi ng bitag ni William para mahuli si Kai. Ipinaliwanag ni Chow na kung ang kapangyarihan na taglay ni Kai bilang isang mabuting asasin, at kapag ito ay pinagsama sa gemstone ni Jenny, maaari nitong buhayin si Pango. Ipinakita ni Tommy ang gemstone, na pagtanto ang kahalagahan nito, kaya dapat niya itong protektahan para hindi ito mahulog sa mga kamay ni William at Anchi. Nang malapit na ang hating gabi, nakatanggap si Priya ng isang misteryosong mensahe na nangangako na bubuhayin ang kanyang namatay na pamilya kung susundin niya ang mga tagubilin. Nang makarating sa lugar ng gate, pumasok siya sa kanyang imahinasyon, nakikita ang kanyang namatay na pamilya, at sina William at Anchi, na nangakong bubuhayin ang kanyang pamilya kung pagsasamahin niya ang gemstone at si Kai. Sa paggising, si Priya ay nakaramdam ng pag-asa ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naniniwala sa pangako, inalis niya ang protection na spell mula sa gate ng nayon, na nagpapahintulot sa mga tauhan ni Anchi na makapasok. Di nagtagal, ipinagkanulo ni Priya ang kanyang mga kaibigan, na sinubukang pagsamahin ang gemstone ni Tommy at si Kai. Gayunpaman, nagising si Kai sa tamang oras upang masira ang plano. Samantala, inatake ng mga tauhan ni Anchi ang mga kaibigan ni Kai, na humantong sa isang matinding labanan. Si Zin Lee ay nasugatan ngunit nailigtas ni Chow. Napagtantong mas marami sila, nagpasya sina Kai, Zin Lee, Tommy, at Zomo na tumakas sa nayon sakay ng kotse. Sinakripisyo ni Chow ang kanyang sarili, pilit na pinipigilan ang mga tauhan ni Anchi sa paghabol sa kanila. Pagkaraan ng mga araw, nalaman ni Kai at ng kanyang mga kasama ang plano ni William at Anchi na buhayin muli si Pango. Sumugod sila sa isang archaeological site na binabantayan ng mga tauhan ni Anchi. Gamit ang mga gas canister, napabagsak nila ang mga gwardya ng hindi pinagpapawisan. Sa sandaling iyon, kinailangan ding harapin ni Kai si Zanhui na nakatalo sa kanya sa una nilang paghaharap, habang si Zin Lee ay nakalaban niya ang mga nangungunang tauhan ni William. Sina Tommy at Zama, ay nilabanan nila si Anchi at tinalo nila ito. Gayunpaman, si Priya, na itinuturing na isang traidor, ay inamin ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Si Tommy, na naiintindihan siya, ay piniling patawarin siya.
Nakapagtataka, tumayo si Anchi gamit ang kanyang kapangyarihan. Kinailangan siyang labanan muli ni Tommy, Zoma, at Priya hanggang sa mapatay at masira ng tatlo ang kaluluwa ni Anchi. Habang ipinagpatuloy ni Kai ang kanyang pakikipaglaban-laban kay Zanhui, kalaunan ay natalo niya ang kanyang matagal ng kalaban gamit ang kanyang assassin powers. Gayunpaman, nahaharap sa pagkatalo si Xing Li habang hinihigop ng kanyang kalaban ang lahat ng kanyang lakas na naging dahilan ng kanyang pagsunod kay William. Samantala, pumasok si Kai sa archaeological site nang malapit ng mabuhay muli si Pango. Nasaksihan ang kalagayan ni Xin Li, matagumpay na pinagsama ni William ang gemstone at si Kai, na nagbigay buhay muli kay Pango. Papalapit kay Xin Li, inatake si Kai ng kanyang kaibigan, na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Pango. Nag-aatubili, nilabanan ni Kai si Xin Li habang sinusubukang palayain siya mula sa impluwensya ni Pango. Gamit ang kanyang kakayahan bilang isang mabuting assassin, nagawang palayain ni Kai si Xin Li, na nahulog papunta sa hukay ni Pango. Nilabanan ni Kai si Pango sa butas kung saan sila nasangkot sa isang matinding labanan. Nang muntik nang matalo si Kai, sumali si Xin Li sa laban, at sama-sama nilang tinalo si Pango, na pinipigilan siyang sirain ang mundo. Samantala, tinulungan ni Tommy at ng kanyang dalawang kasama sina Kai at Xin Li sa pag-akyat bago tuluyang nagsara ang butas. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinagdiwang ni Kai at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang tagumpay sa dalampasigan matapos matagumpay na ipaghiganti ang pagkamatay ni Jenny. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.